kakantahin, meron kayong makikitang parte doon na sinasabi ng lyrics, the angels incessantly adore God. Napakaganda nung phrase, incessantly adore. Ano ba ang ibig sabihin ng incessantly? Meaning that all they do is praise and adore and worship God. But alam naman natin yung istorya na yan, di ba? Sa Isaiah, parang sinabi yan, paulit-ulit sa Revelations. Alam natin yung story na yan. But have you come to wonder why the angels never stop worshiping God? Tignan nyo to ha. Ito kasi pagka nababasa ko yung Isaiah personally and Revelation, namamangha ako because the angels have never stopped worshiping God. Think of it this way. The angels have seen the beauty and vastness of creation. They have seen the birth of stars. They have seen the beauty of the entirety of creation. And yet, despite seeing the beauty of everything, ang kanilang focus nasaan? Nasa Diyos. Hindi nasisway ang kanilang focus sa ibang bagay. They're just focused on God. Hindi sila tumitingin sa ibang bagay. Katulad ng sinasabi sa Revelations and Isaiah. Hindi ba kayo nagtatanong doon, bakit hindi sila na-attract ng ibang magandang bagay? Pero, here's the problem. If the angels who have seen everything that is beautiful in creation cannot take their eyes away from God, bakit parang tayo mga tao parang it's so easy for us to look away. I mean, that we treat God as if He were ordinary, He were regular. Well, it could be that dahil sinasabi ko ngayon itong mga bagay na to, you have this intense feeling of awe, intense sense of desire to worship God. Pero mamaya, aminin natin, di ba? Pagdating ng lunch, wala na yan. So, nakita niyo yung contrast? Bakit itong mga angels na ito, despite seeing the beauty of the entirety of creation, they have not gazed away from God. Pero tayo, 1 oras lang, 2 oras lang, parang hirap na hirap pa nga mag-focus di ba? Bakit kaya? So, think of it this way. Meron kang tinitignan na isang artwork, alright? And then, sa katabi mo, nasa museum ka, you're looking at an artwork, a painting, and then, beside you, is an art critic. Itong art critic na ito, looking at the same artwork that you're looking at, umiiyak siya. He's saying, how beautiful you are. Napakaganda mo. How wonderful you are. Tinitignan mo yung critic, sabi mo, and you're looking at the same artwork. Ang OA nito, no? Napaka-ordinary lang ng tinitignan You know what's happening here? The problem really lies in our eyes. So it's not the painting that is not beautiful. It's actually that our eyes are closed to be able to see how beautiful the painting is. Similarly, the angel who God really is. Di ba? Magandang tanong yan. Magandang pag-isipan yan. Why is it that we regard God as ordinary? So the problem, brothers and sisters, is that our eyes are closed. We treat God as ordinary because we don't see God the way how the angels see. But here's the great thing, mga kaibigan. God did not stay hidden behind that blinding light. He did not wait for us to open our eyes. He did not wait for us to, come find Him. No. Mamaya, makikita nyo sa liriko na ating kakantahin, meron dong portion. Basahin ko lang Almighty as thou art, for thou hast stooped to ask me. Ulitin ko Almighty as you are, for you have stooped down to ask of me. Alam niyo ba yung salitang stoop? Stoop means bumaba, nag-bend over. So yun ang ginawa ng Diyos sa atin. That's so beautiful. The infinite God stooping down toward the creatures who are finite, who are not infinite like Him. That is something mysterious. He did not wait for our eyes to be opened. He went down and opened our eyes. So we have 2 reasons for us to be able to say, mga kapatid, mga kaibigan, this morning, that God is truly wonderful. First, He is so majestic. He is so beautiful. The way how the angels see how beautiful He is. And secondly, it is what we call divine condescension. Yung pagbaba
ng Diyos. And now, you might be wondering, before we go to our first hymn, you might be wondering, Joel, parang ano laman yan eh. Nangyari ba talaga yan? Yung divine condescension, yung pagbaba ng Diyos? Baka sinasabi mo lang yan kasi nasa lyrics yan. Well, the answer to that is the gospel. The greatest, let me emphasize this, the greatest expression of God stooping down for us is Jesus Christ. The infinite going down to the finite. And that is, again, so mysterious and beautiful. And I hope that you have this sense of awe in you right now. That divine condescension makes you want to worship God. So, basahin ko lang, no? Philippians 2, 7-8. Ito yung ibig sabihin ng divine stooping down, condescension, going down. But He emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Sa mga kaibigan namin na sumusubaybay sa Facebook, if you have not professed your faith, and if I'm talking with people here, if you have not professed faith in Christ, listen to the preaching of the Word of God later. Because what will be preached later is divine condescension, yung pagbaba ng Diyos para makita natin how beautiful He is. And that is the gospel, and the greatest expression is actually Jesus Christ. So ngayon, ulitin natin yung ginawa natin kanina. And I hope that when you say the words, "My God, you are truly wonderful," there is already weight in our expression. So sabay-sabay natin sabihin ulit, "My God, you are truly wonderful." 1, 2, 3. My God, you are truly wonderful. Okay, let's pray. Oh God, we are so blinded by the wiles of this world, by the concerns of our earthly life, that we have gazed away from your beauty, that we only see the temporalities of life. We don't see you for who you are, the way how the angels see you. And that is our loss, oh God. Please, right now, within these premises, within these four walls, please open our hearts, open our minds, our eyes, so that we can at least have a glimpse of the beauty that the angels see in you. And eventually that we will be able to say ardently and with power and with passion, "My God, you are truly wonderful." Let not the wiles of the enemy take this precious thing away from us. Please, please, open our eyes, Panginoon. May our utterance of who you truly are, that you are wonderful, be expressed in our understanding of what we call the divine majesty of your beauty, and also the divine condescension of what you specifically did on the cross. Ma-overwhelm sana kami ng mga katotohanan na ito. Kasi kung hindi kami ma-overwhelm, kung hindi kami masasaturate this morning, this practice that we are doing, it's just a routine for us. Without this sense of saturation of your majesty and of your great stooping down for us, we will not give you thanks with all our hearts and minds. Please, at this very moment, give us this pleasure to be able to worship you with ardor and fervency, Panginoon. Gabayan mo ang aming preacher sa umaga na ito. Magbukas ka nawa ng mga mata sa mga makikinig sa gusali na ito at sa mga nakikinig sa Facebook live streaming. Gamitin mo ang preaching upang ikaw ay tumawag, upang makita nila, at least in some ways, the way how the angels worship you. Isn't it such a beautiful thing, Panginoon, na ma-experience namin yan? And for the Christians who are here, Panginoon, let this preaching and let this moment be a reminder for us of the kind of hope that we are hoping for, the kind of eternal delight that we are expecting for in few years to come when we come face to face to you. Oh, such magnificence, oh, such beauty, Panginoon. May everything that we are doing this morning
all the thoughts and all the actions and all the words coming out of us. Amen. So tayo ay magsitayo at kumanta ng ating unang hymno again. So while we are singing this, basahin niyo yung liriko, and I hope that you are able to say, "My God, you are truly wonderful." Not just lip service, but with real understanding and passion. So let's sing, "My God, how wonderful thou art." This is a very familiar hymn. Let's sing. My God, how wonderful thou art, thy majesty, how bright. Let's sing. How beautiful thy mercy seem in depths of burning light. How great are thine eternal years, thy day and night incessantly adored. Oh, how I fear thee, living God, with deepest, tenderest fears, and worship thee with trembling hope and penitential tears. Yet I may love thee too, O Lord, almighty as thou art. Here it is. For thou hast stooped to ask of me the love of my poor heart. No earthly father loves like thee, no mother hath so mild. Bears and forbears as thou hast done with me, thy sinful child. How wonderful, how beautiful the sight of thee will be. Thine endless wisdom, boundless art, and awful purity. Amen. Let us all sit. Sa mga kapatid ko dito, in few years' time, we will be able to experience the way how the angels look at God when we see Him face to face in glory. When we die and when we open our eyes, we will have the entire eternity to experience that. And that is such a beautiful thing, right? All throughout eternity, you are gazing at the most perfect being of all. That is such a beautiful thing. At sa mga hindi pa nag-profess ng kanilang pananampalataya kay Hesus Kristo, do you want to experience this kind of, or rather, do you want to be able to experience in the near future, when we pass away, this kind of experience that the angels do? Well, listen to the preaching of the word later. Listen to the gospel. It will be preached later. And hopefully, God the Father will open your eyes and that eventually you profess faith in Jesus Christ, because that is the only way by which we can have that kind of experience, the way how the angels have been doing it all throughout time. So tayo muli ay kumanta, "Come, let us sing unto the Lord," and still worship Him. So let us sing the second hymn. Another familiar hymn. Let us sing. Come, let us sing unto the Lord new songs of praise with sweet accord. For wonders great by Him are done. His hand and arm the victory won. Everybody, let's sing. The great salvation
stanza. Let earth be glad, let billows roar, and all that dwell from shore to shore. Let floods clap hands with one accord. Let hills rejoice before the Lord. Last stanza. For lo, he comes at his command. All nations shall in judgment stand. In justice robe and throne in light. The Lord shall judge, dispensing right. Kaibigan, if you are still saying just lip service that God, He is wonderful, without that feeling of weight, may God open your eyes, hearts, and minds for you to be able to experience, for all of us to be able to experience the way how the angels look at God. Napaka unfathomable, napaka mysterious. And hopefully at this very hour we would have a glimpse, we would have that kind of experience that the angels do have all throughout their lives. And how will you do that? Remind yourself that God is majestic and that He condescended, the infinite stooping down, and that is Jesus Christ. So, sa pagkakataon na ito, tawagin natin ang ating mga tithes and offering ushers to be able to dispense with the baskets. The offering of tithes and offerings, again, is one of the ways by which we express worship and adoration toward God, who we are praising this morning. Definitely all our strengths and all our gifts are from Him, and this is our way of saying, thank you very much, O God, for all the things that you have given us. Sa mga sumusubaybay sa aming Facebook, so our bank account is displayed on your devices. If the Holy Spirit is urging you to contribute toward the work through the Trinity Neighborhood Church, please do so. Sa tayo manalangin. God, if there's still someone among us who doesn't feel the weight of the statement how wonderful you are, please pity that person. Pity me, because that's me. Pity us, because that is us. If we don't have that experience, that fixation toward you, the way how the angels look and gaze at you with awe, with adoration, with weight, pity us, because we are the ones who are at the losing side. We are not able to experience it. It's our loss, Panginoon. Pity us. Right now, we are giving our tithes and offerings because this is our way of expressing our gratitude to you. Thank you very much for all this, for all the intelligence, for all the strength, for all the opportunities for work, for advocacies and everything. Thank you very much. May we do this not because this is just the routine. This is not just something that we do every Sunday, but again, we do this because we want to have that glimpse of the way how the angels worship you. Again, pity us. In Jesus' name, amen. I'm calling the scripture reader for this morning.
Muli po isang mapagpalang araw po ng ating Panginoon sa ating lahat. At samahan niyo po ako sa ating scripture reading na babasahin sa umagang ito. Sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa ng ating scripture reading, ito po ay matatagpuan po natin sa sulat ni San Mateo, Kabanata 22, mula talatang 15 hanggang 33. Mateo, Kabanata 22, talatang 15 hanggang 33. Pagkatapos, umalis ang mga Pariseo at pinag-uusapan nila kung paano siyang mabibitag sa kanyang pananalita. Kaya't sinugo nila sa kanilang mga alagad sa kanya, kasama ng mga Herodiano na nagsasabing, "Guro, alam namin ikaw ay tapat at itinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan at wala kang pinapanigan sino man, sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa palagay mo, matuwid bang magbuwis kay Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang kasamaan. Sinabi niya, "Bakit ninyo ako sinusubok, mga mapagkunwari? Ipakita niyo sa akin ang salaping pambuwis," at dinala sa kanya ang 1 denaryo. Sinabi niya sa kanila, "Kaninong larawan ito at ang nakasulat?" Sinabi nila sa kanya, "Kay Cesar." Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Kaya't ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." Nang marinig nila ito ay namangha sila, kanilang iniwan siya at sila'y umalis. Verse 23, nang araw ding iyon, lumapit kay Jesus ang mga Saduseyo na nagsasabing walang pagkabuhay na muli. Sa kanilang tinanong siya na sinasabi, "Guro, sinabi ni Moises, kung mamamatay ang isang tao na walang anak, pakakasalan ng kanyang kapatid na lalaki ang asawa niya at magkakaroon ng mga anak na para sa kanyang kapatid na lalaki. Ngayon, mayroon sa aming 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at siya'y namatay, sapagkat hindi siya nagkaroon ng anak at iniwan ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayun din naman ang nangyari sa ikalawa at ikatlo, hanggang sa ikapito. At sa kaulilihan, sa lahat ay namatay ang babae. Kaya't sa muling pagkabuhay, alin ba sa 7 ang magiging asawa ng babae? Yamang siya'y napangasawa nilang lahat." Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Nagkakamali kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang kasulatan o kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay ay hindi na sila nag-aasawa o pinag-aasawa pa, kundi sila'y tulad sa mga anghel sa langit. At tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa, sinabi sa inyo ng Diyos, 'Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob.' Siya ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay." Last verse po. Nang marinig ito ng napakaraming tao, namangha sila sa kanyang aral. Diyos po ang magpapala sa ating nabasa. Konting kaliwanagan lamang po sa ating nabasa. Sa kabanatang 22, mga talatang 15 hanggang 13, dito sa ating nabasa,
pinakikita lamang ng ating Panginoong Hesus ang kanyang otoridad laban sa mga Pariseyo at Saduseyo. At nagtatangkang bitagin siya. Dito din ay tinuturo niya ang balanseng tungkulin sa gobyerno at sa Diyos. Sa talatang 15 hanggang 33 ay makikita rin po natin ang dalawang paksa. Ang pagbubuwis kay Cesar at ang tanong tungkol sa muling pagkabuhay. Sa talatang 15 hanggang 22, sinubukan ng mga Pariseo at ilang alagad ni Herodes na tanungin si Jesus patungkol sa pagbabayad ng buwis. Dito ay kitang-kita po natin ang sinasabi ng Panginoong Jesus na ibigay sa Diyos ang sa Diyos at ang kay Cesar para kay Cesar. Ano po ang kahulugan ng pahayag nito? Ibig sabihin nito, magbayad ng buwis. Hindi po pinaglilingkuran ng Diyos, lilingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng pagsuway sa pamahalaan at pag-iingat ng pera para sa iyong sarili. Dapat din po tayong mag-ingat sa mga tao na gumagamit ng papuri sa atin. Halos palaging may nakatagong layunin ang mga gumagamit ng mga pagpupuri gaya ng mga Pariseo at Saduseyo. Subalit nakikita ng Diyos ang kanilang puso at isipan. Ikalawang paksa po ang kasal at ang tungkol sa pagkabuhay na makita po natin sa talatang 23 hanggang 33. Ang pagkabuhay na muli o buhay pagkatapos ng kamatayan ay hindi lamang pagpapalawig ng buhay sa mundo. Ipinapakita ng tanong ng mga Saduseyo na gumagawa sila ng maling palagay. Inaakala nila na ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay halos kapareho ng buhay sa ngayon. Kaya ang kasal ay mananatiling buo. Nilagay nila ang kanilang sariling pangunawa at karanasan sa isang larangan na hindi maunawaan o maranasan sa paggawa nito. Hindi nila maunawaan kung anong magiging buhay sa langit. Ipinapakita sa kanila ang sagot ni Jesus na ang buhay sa langit ay hindi katulad ng buhay sa daigdig. At ang ating buhay sa langit ay magiging lubang hiba sa ating buhay sa ngayon. Marahil napakahirap unawain ang patungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan dito sa lupa. Nais ko pong basahin ng pahayag 21:4 na ito po ay nagbibigay po ng great assurance and comfort, lalo-lalo na po sa ating mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Sinabi po rito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, dalamhati, pagtatangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Napakaganda pong comfort and assurance sa ating mga mananampalataya at sa ating mga hindi naman wala pa pong tunay na ugnayan at pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus, ay sana maging hamon po ito sa atin at sana ay makilala rin po ang ating Panginoong Hesus sa kanya pong mga salita na naibabagi po sa ating iglesia. Sa kabuuan, tinatawagan tayo ng talatang ito na mamuhay na may integridad, tapat sa gobyerno, at ganap na nakatalaga sa Diyos. Maraming salamat. Maglaan tayo ng ilan sandali ng panalangin sa umagang ito.
Gaya ng nalalaman ng lahat na ang ama ng ating pastor na si Mang Danny Bigueta ay nasa ospital pa rin. Ngunit ilan lamang mga update dahil I think this day ay madi-discharge yung kanyang ama because of some concerns that happened in the hospital. So, siya ay, sa palagay natin, ay naasikaso na niya yung discharge papers ng kanyang tatay. But apparently, this coming week, which is Thursday, his father will be readmitted again in the hospital because the scheduled hernia operation will take place on May 1st. So, ganun pong mangyayari. So, patuloy tayong manalangin dahil sa ilang mga concern. Si Tatay Roman Pangilinan na natapos na yung kanyang hip surgery procedure. So, patuloy nating ilapit sa ating Panginoon ang bagay na yan. At tayo nagpapasalamat sa Diyos because we have brethren, no? Na talagang extending the helping hand and encouragement. Pagbisita sa mga mayroong karamdaman at dito ay talagang nasisignify at patuloy na exemplify yung ating pagdamayan sa bawat isa. At naniniwala ako na tunay na kinalulugdan ng Diyos yung bagay na yun. Kaya kung ikaw man ay hinihimok ng ating Diyos na ikaw ay bumisita o ikaw ay manalangin kung hindi mo kayang pumunta sa isang mahal sa buhay, ay gawin mo ito, no? At manalangin tayo sa Diyos. Okay? At sana ay patuloy din nating alalahanin ang mga magdiriwang ng kanilang mga kaarawan at ng kanilang mga wedding anniversaries. Let us all pray. O aming banal at dakilang Diyos, kung mayroon mang sukat na maaaring gawin upang sukatin ang silangan sa kanluran, ay hindi namin ito magagawa sapagkat ang habag mo ay hindi masusukat. Ang iyong pag-ibig ay hindi masusukat. Ang iyong pagpapatawad ay hindi masusukat. Kaya nagpapasalamat kami, aming dakilang Diyos, sa umagang ito na binigyan mo kami ng pagkakataon, binigyan mo kami, O Diyos, ng hininga upang makarating sa dakong ito at muli ay sumamba kasama ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Dalangin namin, aming Panginoon, na sa aming pagsamba sa buong maghapong ito ay kalugdan mo ang aming ginagawa. Naniniwala kami, aming Panginoon, na kami ay mahina, nagkakasala kami, marami kaming nagagawang mali. And at this very moment, we ask for your forgiveness. Tulungan mo kami, aming Diyos, to really renounce our sins at patuloy na manangan sa habag ng aming Panginoong Diyos sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Dinadalangin namin, Panginoon, ang ilan sa mga concern ng aming iglesia, lalo pat sa mga mahal namin sa buhay na dumaan sa mga karamdaman at procedure. We pray for Tatay Danny Bigueta, na sana po, Panginoon, ikaw ang patuloy na sumama sa kanya at nawa, O Diyos, ang pagsama ng aming pastor sa kung paano siya madi-discharge ay patuloy mo siyang tulungan at kalakip nito, O Diyos, ang aming panalangin na siya ay patuloy na palakasin mo sa pananampalataya. Alam namin, Panginoon, na kung ang aming mga mahal sa buhay ay dumarating sa mga ganitong sitwasyon, ay hindi maikakaila na kami ay nakakaramdam ng panghihina. Kaya sa ganitong pagkakataon, O Diyos, samahan mo ang aming pastor. Dalangin din namin, aming Panginoon, na ikaw ang patuloy na magbigay ng kanilang mga pangangailangan. Palakasin mo, O Diyos, ang butihing ama ng aming pastor at tulungan siya. At kung loloobin mo, aming Panginoon, na sa darating na Huwebes ay matuloy ang surgery na ito at ma-achieve, O Diyos, ang kakailanganing kagalingan para sa kanyang ama. Ganon din naman, O aming Panginoon, ilalapit namin ng patuloy si Tatay Roman Pangilinan na sumakabilang nag-undergo, O Diyos, ng hip replacement surgery. We thank you, Lord, for that thing na nangyari sa kanya at patuloy kaming nananalangin na sana'y maging agaran ang kanyang paggaling. Patuloy mo siyang samahan, aming Panginoon, palakasin, Panginoon, ang kanyang pananampalataya.
Naalala din namin naming Diyos ang mga kapatid namin na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Thank you, Lord, for your mercy, for adding additional year sa kanilang buhay. Nawa ay maging maligaya sila sa araw na yon kasama ng mga kapatid na mainit na pagbati, Panginoon, sa kanilang mga kaarawan. We also pray for our couples, kay Brother Nato and Tess, kay Brother JM and Denny, kay Deacon Jojo and Maricel for adding another year sa kanilang pagsasama. We thank you so much for keeping them, O Diyos. Patuloy kaming nagsusumamo sa inyo na ikaw ang sumama sa kanilang relasyon at ma-simplify ang aming Panginoong Jesucristo bilang sentro ng kanilang pagsasama. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sapagkat mayroon kaming pagkakataon na kami ay makakapakinig ng inyong mga salita. It's been a week and since then, aming Panginoon, na nakakaramdam kami ng panghihina sa aming pananampalataya. May we be strengthened by the preaching of the word na idadalhin ng inyong lingkod. Naway kasihan mo siya, aming Diyos, ng iyong kapangyarihan. At tunay na makita si Kristo, O Diyos, sa pangangaral ng inyong mga salita at abutin, Panginoon, ang pangangaral na ito sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo, ang mga mahal namin sa buhay, mga kaanak, kaibigan, or even our first-timers here in this building. We pray that they will have a personal encounter with our Lord Jesus Christ, and through the ministry and power of the Holy Spirit, ay patuloy na pagliwanagin, magkaroon ng paglilinaw sa kanilang mga isipan ang mga salita na kanilang maririnig. All of us need the gospel, Panginoon. Hindi lamang po ang mga hindi mananampalataya, kundi all of us. At sana, O Diyos, ay patuloy kaming manangan sa katotohanan ito. We also pray for this afternoon's gospel hour service. Tulungan mo ang iyong lingkod, si Brother JM, as he speak and as he preach your word. Dalangin namin na dun sa mga bisita na aming naanyayahan, aming Panginoon, naway ihanda mo ang kanilang mga puso, naway maging handa ang kanilang isipan, kausapin mo sila, O Diyos, at pagkalooban sila ng pananampalataya. Nahahantong, Panginoon, sa pagsisisi ng kanilang mga kasalanan at kilalanin ka bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Samahan mo kami, aming Panginoon, sa buong maghapong ito, and as we observe this Lord's Day, naway punuin mo ng kaligayahan, ng pagmamahal, ang puso ng bawat isa, and as we extend our hand of fellowship to one another. Naway makita ito, lalong-lalo na ng mga bisita namin, ng mga mahal namin sa buhay. Makita nila, O Diyos, at sabihin sa kanilang mga sarili na tunay na ang Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. Nagpapasalamat kami sa sandaling ito at nawa ang lahat ng ito'y umuwi sa kapurihan ng iyong pangalan. For all of this we ask in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Isa itong challenge sa mga tao na narito at sa mga sumusubaybay sa aming Facebook live streaming. Kung kayo ay hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ulitin ko lang, sabi sa Hebrews 1:6, all the angels worship Jesus Christ. The angels are creatures of light, and they worship Jesus Christ. Bakit hindi ikaw? Bakit hindi tayo? Ang susunod nating kakantahin, hopefully, it will remind us, if you are a professing Christian already, remind us that why we need to worship God. And if you are not yet professing faith in Jesus Christ, let this hymn, the lyrics of this hymn, declare to you the very reasons we all need to worship Jesus Christ, the way how the angels, the entirety of the angelic host, worship Jesus Christ. Let us sing the third hymn. Namnamin ninyo ang liriko. Let us love and sing in one. Let us pray.
the entire hymn gave you all sufficient reasons to worship Jesus Christ this morning. So I'm encouraging everybody to please open your Bibles to John chapter 21, and we are reading verses 15 to 19. Pakibuksan ang inyong mga CP ng Biblia, ang inyong mga devices sa Juan chapter 21, verses 15 to 19. And I'm reading in Filipino. Pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Sa ikalawang pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17, sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 ulit nang sinabi sa kanya, minamahal mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, binibigkisan mo ang iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Last verse. Ito'y sinasabi niya upang ipahiwatig upang kung sa anong kamatayan luluwalhatiin niya ang Diyos. At pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Kaya thank you, Prof. Joel. At muli, magandang umaga sa mga physically dito ngayon sa ating panambahan at ngayon din sa mga nanonood sa ating live streaming. Merong isang istorya na palaging nababanggit patungkol sa hari ng Jordan na si King Abdullah II. Ito'y patungkol sa isang manlalakbay na napadpad o hindi inaasahang napadpad sa isang remote military camp sa Jordan. At dito mayroong isang tao na nagsisilbi, nagsaserve siya ng mga pagkain, ng tsaa, o kung ano-ano pang mga inumin sa mga sundalo. At nang dumating tong visitor nito, tong tao na to, ay inasikaso siya nung servant na ito o nung taong nag-aasikaso sa mga sundalo. And then later on, nalaman niya na ang taong umasikaso sa kanya, nagbigay sa kanya ng pagkain, nag-asikaso ng kanyang inumin, ng kanyang tulugan, ay walang iba kundi ang hari mismo ng Jordan na si King Abdullah II. Well, ano pinapakita sa atin ng story? Dito po pinapakita sa atin ng istorya na even na ang isang hari ay para maging magaling siyang leader, ay dapat alam niya how to be a servant. Dapat alam niya kung papaano maging isang lingkod. Well, ito po ang tinutukoy rin ng ating mensahe sa umagang ito. At ito po ang last part ng ating pong resurrection messages na isang buwan po nating pinahayag. Una pong mensahe nating makikita dito, the meaning of the verbs love and feed. Ano ba ibig sabihin ng pandiwa na ito? Tama ba? Pandiwa, verbs? Na love and pagmamahal at pagpapakain. Kalawa, bakit po nalungkot si Pedro? Why was Peter grieving? Ikatlo, the purpose of Christ's repeated question. Ano ba ang layunin? Bakit 3 beses niyang tinanong si Pedro na, Pedro, mahal mo ba ako? At panghuli, Jesus predicts how will Peter die. Ang pagpapahayag ng ating Panginoong Kristo,
kung papaano mamamatay si Pedro. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, muli sa umagang ito, amin pong ilalapit ang panambahan namin, ang amin pong pag-awit, ang amin pong pagkakaloob, ang amin pong pagbasa ng iyong salita. Nawa nga po, O Diyos, sa mga bagay na ito ay karapat dapat at katanggap-tanggap sa iyong banal na trono. Nawa nga po ang iyong banal na Espiritu Santo ang sumaaming kalagitnaan ngayong umaga. Siya ang magdala sa amin patungo sa iyong trono at tunay nga po, O Diyos, na turuan kami kung paano kami sasamba at kung paano ka namin, Lord, mabibigyan ng kaluguran. At siya nga po, Lord, ang Holy Spirit, ang siya nga po magbigay ng kaliwanagan sa amin pong mga maririnig at mababasa. Muli, Ama, yan po yung mga samot dalangin sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. 3 beses pong tinanong ng ating Panginoong Kristo si Pedro. Sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? At sumagot si Pedro, no? Opo, Panginoon, mahal kita. Then sa ikatlong pagkakataon, tinanong siya muli ng ating Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? At sumagot siya na may kalungkutan, yes, Lord, alam mo na mahal kita at alam mo ang lahat ng bagay. Pero dito po, no, parang hindi o mayroong namimiss na bagay si Pedro. Parang meron siyang nakaligtaan na katotohanan o na mensahe na sinasabi sa kanya. 3 beses siyang tinanong na, Pedro, mahal mo ba ako? Pero laging may kasunod, feed my sheep. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ito po ay nagtuturo kay Pedro na, Pedro, alam ko mahal mo ko. Alam ko ang lahat ng bagay. Alam ko ang lahat ng mangyayari. Pero yung pagmamahal mo ay dapat na ipakita saan? Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, sa pamamagitan ng pagiging tagapaglingkod. Ito po ang sinasabi niya kay Pedro, kung gusto mo maging tunay na leader, kung gusto mo maging tunay na pinuno, dapat marunong kang maglingkod. Kagaya ng pinakita ng hari ng Jordan, no? Siya ang nag-asikaso sa mga sundalo, not knowing o hindi nila alam na ang nagbibigay sa kanila ng pagkain, nag-aayos ng kanilang higaan ay yung hari pala mismo. Dito sinasabi ng Panginoong Hesukristo kay Pedro, yes, Pedro, alam ko lahat ng bagay, alam ko mahal mo ko, pero may tinuturo ako sa iyo na dapat mong matutunan. At dito pinapakita ng Panginoong Hesukristo kay Pedro na Pedro, dapat kang magpakumbaba, dapat marunong kang maglingkod, dapat marunong kang maging lingkod ng mga tupa. Yun po ang dahilan. Bakit, Peter, do you love me? Ang kasunod, feed my sheep. Peter, do you love me? Sasagot si Pedro, yes, my Lord. Feed my sheep. Laging mayroong kasunod na yung pagmamahal mo, Pedro, dapat laging dapat pinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod. At ang problema po kay Pedro dito, ang bilis niya sumagot, di ba? Peter, do you love me? Yes, my Lord. I love you. Sinabi niya, mahal kita. At namimiss niya yung point, bakit ganon ang tanong sa kanya. So dito po, no, makita ho natin sa ating pong pagpapatuloy, makita natin yung passage o yung meaning ng feeding ng Greek ay merong malalim na kahulugan. Ano ho ba ang kahulugan ng feeding o ng pakainin mo ang aking mga tupa? Sa Greek word po na ginamit dito, ito ay bosko. Ang ibig pong sabihin nito ay magpakain, alagaan, mag-provide o magbigay ng makakain. At clearly makikita po natin yan sa verse 15 and 17. At another po na ibig sabihin ng feed my sheep o pakainin mo ang aking mga tupa ay po'y maino. No? Ang ibig pong sabihin nito ay alagaan, no? Bantayan.
No, ito po yung nagpapakita ng pagmamahal na mayroong concern o yung pag-aalaga na mayroong pagmamalasakit. Kagaya po ng isang illustration ng isang tupa na nasaktan, ito po ay ayaw niyang siya ay mahahawakan o makakanti. Bakit? Kasi nasasaktan siya, may niraramdam siya sa kanyang katawan. At sabi nga, kahit kargahin na siya ng kanyang pastol, papalag pa rin siya kasi siya ay nasasaktan. Pero ang isang tunay na pastol ay hindi niya iintindihin yung pagbawala ng tupa na yon. Pilit niya itong aalagaan hanggang gumaling. At ito po ang tinuturo ng verse na ito sa atin, na ang pagmamahal na dapat, Peter, sinasabi ng Panginoon Diyos sa kanya, Pedro, dapat na ang pagmamahal mo ay agapaw. Ito yung Pedro, do you love me? Ito po yung sinasabi, ito po yung Greek word na ginamit. Ito po ay tumutukoy sa sa selfless, walang pag-aalinlangan o walang kondisyon na pagmamahal. Ito pong pagmamahal na ito ay sacrificial at hindi po ito ginagawa ng may inaasahang kapalit. Wala pong emotion na sinasabi dito na dapat meron kang ganitong nararamdaman bago mo ma-practice ito. Hindi po. Ito po itumutukoy na Peter, first time, Peter, do you love me? Agapao. Pedro, ang pagmamahal mo ba ay walang hinihintay na kapalit? Yung pong ibig sabihin ng Panginoon Diyos kay Pedro. And yet, si Pedro, ano po ang mga response niya? Dito, makita ho natin na ang response ni Pedro ay Pileo, I love you. It's a friendship. Friendship love, it's a brotherly love. Yun ang sagot niya. Mahal kita bilang kapatid, bilang master ko. So dito, hindi ho nakikita ni Pedro, ang gusto kong ipakita mo sa akin, yung pagmamahal na walang pag-aalinlangan at walang iniintinding sa sarili mo. You are not, sinasabi niya, hindi mo inaalala ang sarili mo, bagkus ang pagmamahal mo ay dapat, ang pinagtutuunan ay ang iyong mga kapatiran, the sheep, the flock. Ito po ay tumutukoy sa pagmamahal na tunay nga po na ginagawa dahil mahal mo si Kristo. 2 beses ginamit ng ating Panginoong Kristo ang salitang agapao, sacrificial love, selfless love. At si Peter sumasagot sa kanya ng pileo, brotherly love, or deep personal attachment. Sinasabi ni Pedro, Panginoong Jesus, mahal kita bilang kapatid, bilang master, bilang malapit na kaibigan. At sa pangatlong pagkakataon, pinalitan ng Panginoong Kristo ang tanong sa kanya. Ginamit ng Panginoong Kristo ang pileo. Peter, do you love me? Ito po ang ginamit ng ating Panginoong Kristo at dito na nga po nalungkot si Pedro. So ang tanong para sa ating ikalawang mensahe, bakit nalungkot si Pedro? Ang Peter was grieved at mga posibleng dahilan. Una, na-realize niya o nalaman ni Pedro o nakita ni Pedro na ang bagal niyang maintindihan ang tinuturo sa kanya ng Panginoong Hesukristo. Hindi niya kaagad nakita ang tinuturo sa kanya. At ang tinuturo sa kanya dito ng Panginoong Hesukristo ay tinuturo sa kanya ng Panginoong Hesukristo na dapat, Peter, ang self-confidence mo ay hindi nakabase sa iyong sariling kakayanan. Christ is crushing Peter's self-confidence.
At ang tinuturo sa kanya ng Panginoong Kristo, Pedro, ang tunay na self-confidence ay nakabase sa iyong pagtitiwala sa aking Panginoong Kristo. At ang pagtitiwala na yan ay hindi mo makakamit o magagawa kung wala kang pagpapakumbaba. Christ is teaching Peter how to humble himself, how to be a servant. He realized that Peter realized na kulang pala siya sa humility, kulang pala siya sa pagiging servanthood. No, hearing the command, "Feed my sheep," o yung narinig niya na, "Peter, do you love me?" Sagot niya, "Yes, my Lord, feed my sheep." Dapat doon nakita niya na, teka muna, bakit laging kasunod yung feed my sheep? Dito pinapakita ng ating Panginoon Jesucristo sa kanya, mahal mo ako, then ipakita mo ito sa pamamagitan ng paglilingkod. Dito sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Peter, "Peter, dapat magpakumbaba ka." Bakit? Kasi sa pamamagitan, makakapaglingkod ka lamang sa iyong kapwa mananampalataya kung ikaw ay mayroong pagpapakumbaba. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng iyong mga kapatiran kung ikaw ay mayroong pagbayabang, mayroong pride, o mayroong pagmamataas. Lalong-lalo na ang paglilingkuran mong kapatid ay isang kapatid na napakatagal ng panahon hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap. Lalo na itong kapatid na ito na paglilingkuran mo, nasa loob man ng ating iglesia o nasa ibang part ng ibang iglesia, ay isang tao na napakatagal mo nang ninanais na makasundo. Pero sa hanggang ngayon, ay wala kang lakas ng loob, wala kang anumang effort na ginagawa para kayo magkasundo. At ito po ang challenge sa atin. Ito ang hamon sa atin. Kung talagang mahal mo ang Panginoong Kristo, dapat meron kang humbleness, meron kang humility, at willing kang maglingkod ng walang pagmamataas. You will do it because you love Christ. At kung ikaw isang tao na may personal relasyon sa ating Panginoong Kristo, dapat merong nakikitaan ka ng pagpapakumbaba. At kung ikaw na may isang mananampalataya na hanggang ngayon ay nakakitaan ng mga bagay na wala kang pagiging humble sa iyong sarili, repent. And hilingin mo sa Diyos na bigyan ka ng biyaya na ibaba ang iyong sarili upang paglingkuran ang iyong mga kapatiran. Bakit ba nalungkot si Pedro? Probably, natandaan ni Pedro, naalala ni Pedro yung nangyari sa John chapter 20, verse 7. John chapter 20, verse 7, ano ba ang istorya nun? Ano ba yung context nun? Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, siya ang Panginoon. Nang marinig ni Pedro na iyon ang Panginoon, nagdamit siya dahil siya'y hubad at tumalon siya sa lawa. Dito dahil sa eagerness, dahil sa pagnanais ni Pedro na makarating kaagad sa pangpang, dahil ando doon po ang Panginoong Kristo, anong nalimutan ni Pedro? Nalimutan niyang tulungan ng kanyang mga kasama na hirap na dalhin yung mga huli doon sa shore o doon sa playa o dalampasigan. Di ba? Nauna siya, iniwan niya sina John na hila-hila yung lambat na halos masira na sa dami ng huli. No? Yun nalimutan niya na, teka muna, bakit ko kayo iiwan? Dapat sama-sama natin dalhin yung mga tilapia doon sa shore. Hindi, di ba? Nauna siya na dumating doon sa pangpang. At the context, di ba, kung babasahin natin, magugulat pa nga tayo, no? Bago dumating yung isda doon sa playa o doon sa lugar na kinaroroonan ng Panginoong Kristo, ano na meron? Nag-iihaw na yung Panginoong Kristo ng isda. No? Then dito po, maaring naalala ni Pedro yun na, teka muna,
Imbis na tulungan ko yung mga kasama ko, iniwan ko. No? Although yes, kasi nagmamadali siyang makasama kaagad ng Panginoong Jesucristo, pero hindi yun ang puntos. No? Dapat tulungan mo yung mga kasama mo, sabay-sabay kayong dumating doon sa pangpang. Pero hindi ang nangyari, iniwan niya ang mga ito. So, dito po makita natin, no, na si Pedro ay unti-unti niyang nakikita ang kanyang mga kamalian, ang mga pagkukulang niya. At I do believe, natuto naman si Pedro. No, I think Peter learned his lesson. Kasi sa 1 Peter chapter 5 verse 6, 1 Peter chapter 5 verse 6, ano sabi niya dito? Ito po yung sulat ni Pedro, kaya't magpakumbaba kayo at pasakop sa makapangyarihan Diyos at kayo'y itataas niya sa takdang panahon. So dito, no, makita mo natin, gumamit na si Pedro ng word na humility, to be humble o magpakumbaba. Natutunan ni Pedro ang tinuturo sa kanya ng Panginoong Jesucristo. Agapao, sacrificial love. Ito po ang tinuturo sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat you must be humble dahil ang humbleness na ito ang siyang magdadala sa iyo upang paglingkuran ang aking tupa. Lowering yourself for the sake of others. Ito po ang tinuturo kay Pedro at tinuturo rin sa atin. Philippians chapter 2, buong chapter po pinakita kung papaano nagpakumbaba ang Panginoong Jesucristo. Doing these things for another, para sa ibang tao, gagawin natin ang mga bagay na to, kahit na po ang taong paglilingkuran natin ay hindi niya deserve ang paglilingkod na yon. Bakit? Remember, sino ba sa atin dito ang deserve na paglingkuran ng ating Panginoong Jesucristo? Meron ba makakapagsabi dito, I deserve na paglingkuran ng ating Panginoong Jesucristo? Sino dito sa atin na mapagsasabi na deserve mo ang humility na pinakita ng ating Panginoong Jesucristo upang iligtas ka sa iyong kasalanan? I don't deserve it. My wife don't deserve that. At sino sa inyo dito ang deserve? O parang sinasabi niya, yes, dapat lang gawin ito ni Jesus sa akin. Wala po deserve anyone, kahit isa sa atin, ng mga bagay na yon. Christ emptied Himself for the sinners who doesn't deserve Christ's mercy. Wala pong deserve sa atin kahit isa na tayo'y iligtas sa ating kasalanan. Ito po ay kusang loob ng ating Panginoong Hesus. Not serving others because of personal affection. Agapao, Peter, ito tinuturo ko sa iyo. And ito rin po ang tinuturo ng Panginoong Jesucristo sa ating lahat. Serve one another. Ito po ay nakalinya. Ito po ay ayon sa pagpapakumbaba na pinakita ng ating Panginoong Jesucristo sa Philippians chapter 2. Christ emptied Himself and took the form of a servant. Bakit? Para mamatay sa krus, alang-alang sa ating mga makasalanan. And the purpose, ano ba ang purpose ng paulit-ulit na tanong ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro? Christ's repeated question is to bring Peter to humbleness. At ang iba naman ay sinasabi, kaya 3 beses tinanong ng Panginoong Jesucristo si Pedro ay para i-restore, ibalik si Pedro mula sa kanyang kasalanan. At ano yung kasalanan ni Pedro? 3 times niyang idininay ang Panginoong Jesucristo. Yes,
Maaaring tama yun. Hindi ko sinasabing mali yun. But, ito po isa sa mga message na kadalasang namimiss ng mga taong nagbabasa o nagpapahayag ng chapter nito. They forgot or namimiss po nila na paano nyo po dadalin sa pagpapakumbaba ang isang tao na punong-puno ng kanyang sarili or mayroong kayabangan sa kanyang sarili. Paano niyo po dadalin sa pagpapakumbaba ang isang tao na tiwalang-tiwala sa sarili niyang kakayanan? At paano po natin magagawa ng isang tao na punong-puno ng mga kayabangan, pagtitiwala at punong-puno ng masasabi natin very too much relying on your own strength, na lumapit at humingi ng kapatawaran doon sa mga taong pinagkasalahan niya o nagawa niya ng mali. Yes, we can bring them na makipagkasundo, maaari natin dalhin siya na humingi ng kapatawaran sa kanyang mga nasaktan o kaya ay maging at lingkod ng ating mga kapatiran only if they will humble themselves. Kung magpapakumbaba lamang sila, yes, we can bring them into or to be a servant of Christ. And this is what Christ is doing to Peter. Ang mga tanong po ng ating Panginoon Kristo kay Pedro, ito po ay searching question. Ito po yung tanong na sinisira ang pride ni Peter to make Peter realize his weakness. Pedro, alam mo ba na hanggang sa ngayon ay dala mo pa rin ang iyong pagtitiwala sa iyong sarili. Ang mga tanong po ng ating Panginoong Kristo kay Pedro ay ito po ay gawin upang pakita kay Pedro na ang pagpapakumbaba ay ang tunay na pagmamahal at paglilingkod kay Kristo. Sino sa atin dito ang lalapit kay Kristo kung siya ay punong-puno ng kayabangan? Wala pong mayabang na tao, wala pong tao na nagtitiwala sa kanyang sarili ang lumalapit o lumapit kay Kristo. Kayo po ba, nung lumapit kay Kristo, hindi nyo ba hinambol o hindi kayo nagpakita ng kababaan ng loob? Di ba, na-realize nyo, wala akong anumang kakayanan para iligtas ang aking sarili, so nararapat lamang na humingi ako ng tulong, ng kaligtasan sa Panginoong Kristo. Wala pong sino man tao na hindi nagpakumbaba ang makakalapit sa Panginoong Kristo. So ito po ang challenge, itong hamon sa atin. Kung wala ka pang kaugnayan sa ating Panginoong Kristo, you must humble yourself. Pagpakumbaba ka, aminin mo sa harapan ng Diyos na isa kang makasalanan na walang kaligtasang lalapit sa iyo o darating sa iyo unless lumapit ka sa Panginoong Kristo ng may pagpapakumbaba at aminin mo na ikaw ay isang makasalanan. So, bilang application po, para dun sa tatlong mensahe, to those who are saying that they love Christ, so doon sa mga nagsasabi na mahal nila sa Kristo, show your love through humility. Pakita mo ang iyong pagmamahal kay Kristo sa pamamagitan ng humility na nagpapakita o nagdudulot ng iyong paglilingkod sa kapatiran. At para doon naman sa mga tao na patuloy na nagnanais na paglingkuran ang tupa ng ating Panginoong Kristo, ito po ang tandaan natin, ang paglilingkod sa mga tupa o sa kawan ng ating Panginoong Kristo, ito po ay nangangailangan ng puso na handang maglingkod. Hindi ka pwedeng maglingkod sa kawan ng Diyos kung ikaw ay punong-puno ng iyong sarili o walang pagmamalasakit
sa kanila. Dapat mayroon kang pagmamalasakit at mayroon kang kagustuhan na paglingkuran sila sa anuman level ng paglilingkod. Tandaan po natin ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, ito po ay nakabase, ito po ay grounded sa pagmamahal sa Panginoong Jesucristo at hindi po sa ating sariling kakayanan. Shepherding, feed my sheep. No, dito po pinapakita na ito ay nag-uumapaw o ito ay lumalabas dahil sa ating pagmamahal sa kawan at hindi dahil sa nais nating itaas ang ating sarili. Spiritual authority is grounded in humble devotion. At ang bawat Kristiyano ay dapat na mag-practice, ating pong gawin, ating pong isagawa ang agapao love o yung agapao na pagmamahal. Ito nga po ay yung ibaba ang ating sarili alang-alang sa mga kapatiran. At ang lowering o yung pagbaba ng sarili na yan ay isang pagpapakumbaba. Ito po ay may kalayaan. Ito po yung malaya mula sa pride at sa pagiging mayabang. It is that lowering is lowliness of mind, self-abasement, and humbleness. It's a sense of one's own unworthiness through imperfection and sinfulness. And sa last message po natin, Jesus predicts how will Peter die. The negative and positive message. No, dito po makita natin verse 18 ng ating pong teksto, verse 18. Pakinggan mo sinasabi ko sa iyo. Noong bata ka pa, binibihisan mo yung sarili at pumupunta ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalihin ka kung saan hindi mo nais pumunta. Dito po makita natin, ang ibig pang pakahulugan sa atin ito ay yung prediction o sinasabi na ng ating Panginoong Jesucristo yung nakakatakot at very comforting na propesiya. No? Parang meron akong bad news at good news sa iyo. Ganito po nangyari. No, 'di ba tayo pag nagbabadala tayo ng balita sa mga tao, sister na ganito, meron akong good news pero meron rin akong bad news. Ano gusto mong unahin ko? 'Di ba? Kadalasan sinasabi natin, sige, yung bad news muna. Well, dito po sa teksto na 'to, inuna ng ating Panginoong Jesucristo yung bad news. Peter, may balita ako sa iyo. Sabi niya, ang bad news, mamamatay ka sa hindi magandang paraan. Yun po ang message ng ating Panginoon kay Pedro. And then, church history o Christian tradition, ano ho sabi tungkol sa pagkamatay ni Pedro? Si Pedro ay ipinako sa krus. Pero, pabaliktad. Bakit? Kasi sabi ni Pedro, hindi ako karapat-dapat na ipako kagaya ng aking Panginoong Jesucristo. That's the bad news. Peter, mamamatay ka ng may paghihirap. Brutal ang pagkamatay mo. No, parang masasabi natin, nababasa natin sa mga news o nababalita sa mga TV. No, brutal ang pagkamatay, pinatay sa pamamagitan ng ganito. At si Pedro, ganito ang mangyayari sa iyo. This is the bad news. Ang masamang balita, mamamatay ka sa brutal na pamamaraan. Then, the good news, sinabi kay Pedro. No? What is the good news tungkol sa kamatayan ni Pedro? Dito, inaffirm ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro na, Pedro, mamamatay ka sa isang pamamaraan na hindi mo nanaisin, isang karumal-dumal na kamatayan, pero may good news. At ang good news, Pedro? Hindi mo na ako ikakaila. That's the good news. Pedro, mamamatay ka na nangahawak sa iyong pananampalataya,
Pedro, mamamatay ka na hindi mo ako ikakaila. Pedro, mamamatay ka na hindi ka na tatakbo kagaya ng ginawa mo nung una. Di ba? 3 beses ikinaila ni Pedro ang ating Panginoong Jesucristo. Then pagkatapos noon, ano raw? Umalis Pedro, tumakas. Bakit? Dahil natatakot siya. Pero dito, Pedro, itong good news. You will be brave enough para harapin ang kamatayan na ito dahil sa pagmamahal mo sa akin. That's the good news na binigay kay Pedro. And this is also the challenge to us. Tayo ho ba ay handa na maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo hanggang sa pinaka 100% ng ating kakayanan? So ano application po sa atin ito? Sabi po nila R.C. Sproul, maliban na lang sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, hindi tayo mananatiling tapat sa Kanya dahil sa mga pagsubok na ating mararanasan at nararanasan. Pero magpasalamat tayo sa Diyos dahil pinangako sa atin ng Panginoon na ang Kanyang biyaya para sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya para sa kaligtasan ay sapat. It means, mga kapatid, we will face any kind of trials, maaaring manghina tayo, pero ang biyaya ng Diyos ay sapat para mapagtagumpayan ito. Pero hindi po ito nangangahulugan na hindi na tayo mananalangin para sa preserving grace o para i-preserve tayo ng Diyos sa mga paghihirap. Indeed, we need to pray. Dapat ho tayong manalangin. Kaya nga ho meron tayong prayer meeting. We need to ask the Lord daily. Araw-araw dapat nananalangin tayo upang tayo'y palakasin at panatiliin tayong committed sa ating Panginoong Jesucristo. And the challenge is this, ito po ang hamon sa atin. Humility should manifest in various aspects of our Christian life. Ito po ay dapat nakikita sa ating panalangin. Tayo ba'y nananalangin na may kababaan ng loob? Tayo ba'y nananalangin na sa ating isipan ay tanging Diyos lamang po ang makakapagbigay ng ating hinihiling? Sa ating pong relationship, sa ating mga kapatiran, tayo ba ay handang maglingkod? Tayo ba'y handang maging tagasilbi ng ating kapatiran? Sa ating pong paglilingkod, ito po ay kinakailangan ng taus-pusong paglilingkod o dedication dahil ginagawa mo ang mga bagay na ito dahil mahal mo si Kristo. So, pamamagitan po ng mga verbs o ng mga pandiwa na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang confrontation o sa kanyang pagtutuwid kay Pedro, dito makikita ho natin na si Pedro po ay nirestore ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagbababa o sa pamamagitan ng paghahambol kay Pedro. The verbs agapao and pileo ay tinuturuan po tayo ano po ang dapat natin maging involvement sa pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Agapao, muli, ito po ay selfless, unconditional, sacrificial love, committed love that seeks the good of the other regardless of emotion, status, or benefit. Pileo, this verb refers to brotherly affection, friendship, love, or deep personal attachment. The verbs bosco and poimaino, pakainin, feed, ay nagtuturo din po sa atin ng pagpapakumbaba dahil mahal natin si Kristo. At ang verb po na bosco, meaning to feed, to provide food, verse 15 and 17, to feed others needs lot of humility. Hindi pong madaling maglingkod sa kapatiran, lalo na yung makukulit na mga kapatiran. Di ba?
Madalas masabi, ang kulit talaga nito. Di ba? Kaya lang, mahal kita dahil kay Kristo kaya paglilingkuran pa rin kita. Well, it only shows po mga kapatid na tayong lahat ay nananatili sa ating makasalanang katawan. Yes, hindi ho tayo namumuhay na sa kasalanan, but we still commit sin. Tandaan po natin yan. So, nangangailangan po ito ng pagtanggap sa bawat isa. Caring here and tending, also teaching us to serve our fellow believers with humility and not lording or carrying them as boss or more superior to them. Muli mga kapatid, kung mahal mo si Kristo, we must feed, we must care for His flock. Alagaan po natin ang bawat isa, paglingkuran ang bawat isa. Tayo pa'y manalangin. Manaming Diyos, muli, papuri pasalamat po sa iyo sa umagang ito at nawa nga po, Diyos, ang napahayag sa harapan ng pulpit nito ay gamitin mo, Diyos, para sa kalakasang espiritual ng bawat mananampalataya at ito rin po, O Diyos, ay gamitin mo tungo sa kaligtasan ng mga tao na hanggang sa ngayon ay wala pang tunay na relasyon sa iyo. Muli, Ama, ang papuri po, pasalamat ay binabalik po namin sa iyong banal na trono sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. So what is our response to the preaching? Our response is this. Let us declare our love toward Jesus Christ, but not only a simple kind of love, it is more love to Jesus Christ. So let's sing our last hymn. Everybody, please stand up. The title of which is More Love to Thee, O Christ. And this is our response.
we cannot only just say, I love you, Jesus Christ, but what we say is, I love you more, Jesus Christ. Let us sing the doxology. Praise Father, blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Muli, ang pagpapala po ng Panginoong Kristo ay sumaating lahat at tunay nga na sa ating paghayo sa lugar na ito ay mayroon naroon ng ampapurit pasasalamat sa kabaitan ng ating Panginoong Kristo. Lord, this morning, truly, we are praying na nawa nga po ay nabigyan ka namin ng kaluguran at sa umagang ito ay tunay nga po na amin pong panambahan ay nakapagdulot ng kalakasan, ng bagong kaliwanagan at ng bagong kaisipan, bagong panuntunan para sa aming lahat. Muli Ama, ang papuri po't pasasalamat sa umagang ito sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen.